Alam mo, madalas tinatanong natin sa sarili natin, paano ba ako magiging successful? Mas maraming pera, mas mataas na posisyon, mas maraming recognition. Pero may isang paalala si Albert Einstein na medyo kabaliktaran. Strive not to be a success, but rather to be of value. Ibig sabihin, huwag mong habulin ang success. Habulin mo kung paano ka magiging kapaki-pakinabang sa iba. Kasi isipin mo, kapag may value ka, marunong kang tumulong, may ambag ka, may natutunan ka na naibabahagi mo, automatic, susunod ang success. Hindi mo na siya kailangang pilitin. Kaya instead na tanungin mo, paano ako yayaman? Subukan mong itanong, sino ang matutulungan ko? Anong problema ang kaya kong solusyonan? Doon nagsisimula ang tunay na fulfillment. At ang maganda pa, hindi lang ikaw ang umaangat. May mga taong umaangat kasama mo. Kung may nakuha kang aral dito, i-share mo sa iba. Baka ito na rin ang kailangan nilang marinig today. May kilala akong lalaki, si Mark. Simula bata pa siya, iisa lang ang goal niya, maging successful. Nag-aral siya mabuti, nag-overtime sa trabaho, ginawa lahat para ma-promote. At oo, after ilang taon, nakuha niya rin. Magandang posisyon, malaking sahod. Pero isang araw, may nangyari na hindi niya inaasahan. May bagong intern sa opisina, tahimik lang, hirap makasabay. Lahat busy. Walang may time tumulong. Pero si Mark, napansin siya. Kahit pagod, tinuruan niya ito. In-explain niya yung trabaho, inalalayan niya hanggang matuto. Lumipas ang mga buwan, yung intern, naging isa sa pinakamagaling sa team. At isang araw, sinabi nito kay Mark, "Sir, kung hindi dahil sa inyo, matagal na akong sumuko." Doon natahimik si Mark. Kasi doon niya na-realize, sa dami ng achievements niya, ngayon lang siya nakaramdam ng totoong fulfillment. Doon niya naalala ang sabi ni Albert Einstein, "Strive not to be a success, but rather to be of value." Minsan, hindi pala success ang hinahanap ng puso natin, kundi yung pakiramdam na may natulungan tayong iba. Narinig mo na ba yung ganitong thought? 20 years from now, mas pagsisisihan mo yung mga bagay na hindi mo ginawa kaysa sa mga ginawa mo. Isipin mo 20 years mula ngayon. Nasa future ka na. Mas matanda, mas maraming karanasan, pero may tanong na paulit-ulit bumabalik. What if sinubukan ko lang? What if nag-risk ka? What if sinabi mo yung nararamdaman mo? What if tinuloy mo yung pangarap mo kahit natatakot ka? Kasi ang totoo, hindi naman yung pagkakamali ang pinakamasakit Yung sayang. Yung pagkakataon na dumaan pero pinalagpas mo. Yung buhay na pwede mong maranasan pero pinili mong manatili sa comfort zone. Oo, minsan mapapahiya ka. Oo, minsan magkakamali ka. Pero at least, nabuhay ka. At least, sinubukan mo. Kaya ngayon, kung may bagay kang gustong gawin, simulan mo na. Hindi mo kailangan maging ready. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging matapang, kahit konti lang. Kasi balang araw, hindi mo na mababalikan ang ngayon. At sana, pagdating ng araw na yon, wala kang masasabi na sayang, kundi buti na lang ginawa ko. May isang lalaki, tawagin natin siyang Danny. Noong kabataan niya, ang dami niyang pangarap. Gusto niyang magnegosyo, mag-travel, at umamin sa babaeng matagal na niyang gusto. Pero alam mo kung anong lagi niyang sinasabi? Hindi pa ako ready. Baka mag-fail ako. Next time na lang. Hanggang sa naging routine na lang ang buhay niya. Trabaho, uwi, tulog. Safe, pero tahimik. Lumipas ang 20 taon. Isang gabi, mag-isa siyang nakaupo sa terrace, hawak ang kape. Tahimik ang paligid pero maingay ang isip niya. Napaisip siya, what if sinubukan ko lang noon? What if nag-risk siya sa negosyo? What if nag-travel siya kahit walang kasiguraduhan? What if sinabi niya yung nararamdaman niya? Hindi siya nasaktan dahil sa mga pagkakamali. Nasaktan siya dahil sa mga bagay na hindi niya man lang sinubukan. Doon niya naalala ang sinabi ni Mark Twain, 20 years from now, mas pagsisisihan mo yung mga bagay na hindi mo ginawa. Napangiti siya ng bahagya, may lungkot, pero may pag-asa pa rin. Kasi na-realize niya, habang may oras pa, may chance pa. Kaya kung ikaw to na nakikinig ngayon, may pangarap kang pinapabukas, may risk kang iniiwasan, baka ito na yung sign mo.
Huwag mong hintayin ang 20 years bago mo masabi ang what if. Simulan mo na ngayon, kahit maliit lang. Kasi balang araw, gusto mong maalala ang sarili mo hindi bilang taong nagsisi, kundi bilang taong sumubok. Narinig mo na ba yung kasabihang ito ni John Ruskin? The greatest reward for one's hard work is not what is gained, but who one becomes through it. Alam mo, minsan iniisip natin, ang reward ng paghihirap ay pera, success, recognition, yung promotion, yung business na lumago, yung pangarap na natupad. Pero paano kung hindi pala yun ang pinakamahalaga? Paano kung ang tunay na reward ay ikaw mismo? Yung ikaw na mas matatag na ngayon. Yung ikaw na hindi na agad sumusuko. Yung ikaw na natutong maghintay, magtiyaga, at maniwala sa sarili kahit walang kasiguraduhan. Kasi isipin mo, kung nakuha mo man ang gusto mo, pero hindi ka nagbago, hindi ka lumago, may kulang pa rin. Pero kung sa proseso, naging mas mabuti kang tao, mas disiplinado, mas mapagkumbaba, mas may malasakit, kahit hindi pa buo ang resulta, panalo ka na. Kaya sa mga araw na pagod ka na, sa mga panahong parang wala kang napapala, alalahanin mo to, hindi sayang ang effort mo. Hindi lang pala resulta ang hinuhubog mo. Ikaw mismo, hinuhubog ka ng bawat hirap na dinadaanan mo. At balang araw, mapapansin mo na lang, yung taong pinapangarap mong maging, unti-unti mo na palang nagiging totoo, tuloy lang sa laban. Ang paglago mo ang pinakamahalagang tagumpay. May isang lalaking nagngangalang Mario. Simple lang ang pangarap niya, magkaroon ng sariling maliit na negosyo. Araw-araw, gigising siya ng maaga, papasok sa trabaho, tapos uuwi ng pagod, pero maglalaan pa rin ng oras para magplano ng pangarap niya. Pero hindi naging madali. May mga araw na wala siyang benta. May mga gabi na iniisip niya kung tama pa ba ang ginagawa niya. Minsan, gusto na niyang sumuko. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo, napatanong siya, worth it pa ba to? Parang wala naman akong napapala, pero kinabukasan, bumangon pa rin siya. Lumipas ang mga buwan, unti-unting may pagbabago. Hindi pa rin siya mayaman. Hindi pa rin perpekto ang negosyo niya. Pero may napansin siya. Hindi na siya yung dating Mario. Mas matapang na siya ngayon. Mas marunong na siyang humawak ng problema. Mas kalmado na siya kahit may pagsubok. At doon niya na-realize, hindi lang pala negosyo ang binubuo niya. Binubuo rin pala siya ng proseso. At kahit hindi pa niya hawak ang lahat ng pangarap niya, hawak na niya ang isang bagay na mas mahalaga, yung taong pinaghirapan niyang maging. Huwag sumuko sa iyong paglalakbay.